Hallelujah. Go on, keep clapping your hands for the Lord, the God who fights for us, the God in whom we trust. And everybody in the house shout, Amen. And we'll clap our hands again for our fantastic worship team. As we pray, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit, amen. Our favorite prayer at the feast. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim, I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Let's clap our hands again for everyone. As we welcome you to the feast where you are loved, we also welcome those who watch via online. Sigurado ko maraming nanonood ngayon na on the way sa probinsya dahil long weekend po. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin, sa mga papunta nga na pabakasyon, pa long weekend, at ganun din sa mga nanonood sa atin sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Kailan lang nakwento ko sa inyo, ako'y nag 20 days coast to coast sa Amerika, at natuwa ako, ang daming nanonood sa kanila sa atin doon, dito sa ating afternoon session na Taglish. Nami-miss daw nila yung ating sariling wika. Kaya sa inyo pong lahat, welcome again to the feast. And to all of you, are you ready for a powerful talk today? Yeah. Pero bago po, pumasok si Brother JC para sa ating main talk. Hayaan nyo ako'y magbigay ng introduction. Let's all please take our seats. And welcome again to our amazing series, Wilderness, Lessons and Inspiration from the Book of Numbers. And today, we'll let you bring home this powerful message. Sabihin niyong lahat, move on. Parang nakakatakot siyang word na yan, no? Pero paano tayo makaka-move on? Sabihin na kaagad namin ang sekreto. God is with you. Sabihin natin lahat, God is with me. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. Kaya makaka-move on ka na. Pero alam nyo, ako din yung unang magsasabing, uy, hindi basta-basta ganun yung move on, ha? Ang daling sabihin nun, pero hindi ganun kadaling gawin. Kaya nga ang unang tanong natin have you ever been heartbroken before? Oo, ha? Talagang mayroong hugot. Yes! Talagang pinanindigan. Ako nga, ang tanong ko dyan sino ba ang hindi? Oh, di ba? Agree si sister, ha? I mean, well, na-heartbroken ka sa pag-ibig, pero pwede ding na-heartbroken ka sa isang kaibigan na pinagkatiwalaan mo, BFF kayo, pinagkatiwalaan mo na mga sikreto mo, hindi ba? Tapos kinabukasan, pinost niya sa Facebook, nag-viral pa. Mga ganon, di ba? O pinagkatiwalaan mo sa negosyo, business partner mo, abay, pumusta ka pa ng iyong panahon, ng iyong tiwala, pati pera. Pagkatapos, nagkamayan na kayo, nakapirmahan na kayo, ilang linggo lang, nawala na siya. Hindi ba nabasag din ang puso mo nun? Pero madalas, pag sinabi nating heartbroken, talagang sa pag-ibig yan. Yung bang halos talikuran mo ang lahat. Ipagpalit mo ang lahat para sa kanya. Tapos ikaw pinagpalit niya. Ikaw ang tinalikuran niya. Kaya alam nyo na ako'y mahilig na magkakanta at sumusulat ng mga kanta. Pero alam nyo ba na ang pinaka-recorded song of all time sa pop history, hulaan nyo buong kasaysayan ng pop history. Alam nyo, hugot song. Hugot song, mga 1,600 daw itong na-cover, na-record. Sigurado alam ninyo Kakantahin ko Yesterday
Oh, my troubles seem so far away. Alam niya? Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Beatles. Kinumpose si Paul McCartney. Baka hindi nyo na-realize, hugot yan eh. Ba't siya nangungulila sa kahapon? Eto siya, oh. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. Iniwanan siya. Sabi mo, yung kantang iniwanan siya, yan ang pinaka-record na kanta, pinaka-kinover na kanta sa buong kasaysayan ng pop history. Mahilig talaga nating saktan yung mga sarili natin, no? Sabi mo talagang iniwanan ka na, gusto mo pang pakantahin yung mga ganyan, di ba? Kaya bago magpandemya, di ba? Gusto natin, pinangkakapitan natin ng mga bagay. Yun ang mga kanta natin eh. Di ba? Kaya nga sabi ko, yung kay Gary V, nako, nandun ako nung una niyang kinanta yung isa sa mga theme song ng probinsyano. Andun ako noon sa Star Awards, yung kinanta niya yung, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Di ba? Ayaw nating nang bibitaw at ayaw nating binibitawan tayo. Gusto natin, kapit tayo. Di ba? Kaya nga ngayon, mga graduation, anong madalas na kinakanta? If we hold on together. Gusto natin, kapit-kapit tayo. Pero meron tayong na-discover nung pandemya. Tanong nyo ano? May mga bagay talaga na kailangan mong pangkapitan, pero may mga bagay pala na talagang dapat bitawan. Kaya tignan nyo, pagkatapos nung team song ni Garvey, natapos na rin yung probinsyano. Kahit na 8 taon na nating sinubaybayan, di ba? Bagay, bumalik naman, Batang Quiapo naman ulit, di ba? Pero tingnan mo, pagkatapos nun, ano yung mga lumaking kanta, di ba? Gusto ko nang bumitaw, bitawan na. Ha? Lalo, di ba? Lalo na yung kay Moira. Di ba? Pag talagang wala ka nang magawa, kailangan ng bitawan, anong kakantahin mo? Pinapaubaya. Paubaya mo na. Ay bakit? Sa talk na ito, malalim itong series na ito eh. Tungkol ito sa mga Israelita na tinuturuan, dinadalisay ng Diyos sa kanilang pagliligalig sa disyerto for 40 years. Hindi nila magets-gets ang kailangan ng pangkapitan at ang kailangan nilang bitawan. O, di ba sabi ni Father Pao? Nababaliktad natin. We remember the things that we should already forget. And we forget the things that we should remember. Kaya yung moving on, ito ang mga sikreto niyan, matututunan natin. The only way to move on is to move through. Uy, sabihin nyo nga, move through. Kaya ako, maingat ako. Diba? Halos pag may mga nalulungkot, diba? Pag may nawalan, pag may natanggal sa trabaho o namatayan, ang dali-dali natin sabihin, move on ka na, move on ka na. Hindi ha. Hindi basta-basta ganun yon. Kasi bago ka maka-move on, you've got to move through. Sabihin niyo ulit, move through. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mong pagdaanan. Di ba lagi kong paborito ko yan, para na akong sirang plaka eh. Anong lagi nila sinasabi? Ang problema, pinagdadaanan, hindi tinatambayan. Pero ano lagi kong dinadagdag? Pero kailangang pagdaanan, hindi pwedeng laktawan. Kaya nga, kita niyo yung kwento ng mga Israelita, bago sila makain ng promised land, kailangan dumaan ng disyerto. Hindi pwedeng laktawan yan. Bakit? Sa disyerto kasi, dun lalabas ang mga leksyon na matututunan mo sa buhay, na dadalhin mo sa lupang pangako. Kasama na yung mga iyak, yung mga pagkabigo, yung mga sablay, kasama yan. Kaya nga kung ikaw nalulungkot, kung ikaw talagang iniwanan, natanggal sa trabaho, talagang nawalan ka ng mahal sa buhay. Ay, nung bata ako, lagi ako sinasabihan, huwag ka umiyak, lalaki ka.
Kaya napag-aralan ko, maaga na mamatay ang mga lalaki. Kasi, di ba, tinatago daw yun, macho ka, huwag kang iiyak. Bakit yung mga babae? Babae yan, hayaan mo. Parang naman kaming tao, naiiyak din ako ngayon, natutunan na natin yan. Myth yan, na pag lalaki ka, hindi pwedeng umiyak. Hindi. At kahit mga babae, hindi kahinaan ang ikay umiyak. Minsan nga, yung galit, basta matututunan natin, huwag lang masyadong matagal. Pero kailangan mo talaga mag-steam off, kailangan mo umiyak, kailangan mo magulgol. Bakit? May nga tinatawag na gift of tears. Bukan yung iba talagang kala mo, tibay-tibay mo. Pero isang beses talagang di mo pagkatapos nun, ginawa ko. Kaya ako natuto na ako yung sa tagal ko na nagka-counseling, ang pinakamagaling ko, kailan ako pinakamagaling mag-counsel? Tanong nyo, kailan? Pag wala ako sinasabi. Kasi minsan pag may problema, ang dami mong mga ina-advise, parang ikaw yung mas may problema kaysa sa kanya. Hindi ko makalimutan yung tita, isang kamag-anak ko, sobra problema niya. Buti na lang dumating ka, Alvin, ang dami kong problema. Binuhos niya ng binuhos. Ang ginawa ko, nakinig lang ako. Iyak siya ng iyak, Alvin, hawak-hawak niya yung kamay ko. Kinig lang ako. Inabot na kami ng madaling araw, walang biro. May tilaap na yung manok. Kinig lang, antok na ako. Pero pagkatapos ng ilang oras ang paghagulgol, guminhawa siya. Tapos sabi niya sa akin, maraming salamat, Alvin. Sabi ko, wala man akong ginawa. Inabutan lang tayo ng pagtilaok ng, wala akong ginawa. Pero ano ginawa ko? Hinayaan ko lang siyang umiyak. Sinamahan ko lang siyang pagdaanan. Madalas naman, hindi naman payo kailangan nung may problema. Madalas, yung may makinig lang at makiiyak. Kaya ngayon, pag ako may iiyak na tao, noon kasi, di ba? Huwag kang iiyak. Pag may namatayan na nga Hindi, huwag kang umiyak. Magsaya ka. Na kay Lord na siya. Kanta tayo. Alive, alive. Alive, patay na nga. Kaya yung kawawang namatay, alive. Hayaan mong malungkot. Pagdadaanan niya yun grief yun Kaya nga sa may mourning, may pagluluksa. Kasi pag nilaktawan mo yan, nagtibay-tibayan ka, mumultuhin ka niyan balang araw. Ay hindi nung patay. Sa ibig sabihin niyan yung it will haunt you. Di ba? Hindi mo prinoseso nilaktawan mo. Kaya ako ngayon, pag mayroong gustong anong naramdaman mo, nalulungkot ka, iyakala, samahan kita, dalawa tayo. Because grief heals. The only way to move on is to move through. Allow yourself to sit with the pain. Masakit? Pakiramdam mo lang yan. Kasi yung sakit na yan, hindi ka papatayin yan. Patatatagin ka niyan. Di ba si Sun Tzu may sabi niyan? What won't kill you will make you strong. But sometimes to be strong, you have to be weak. Iiyak mo. Pagkatapos nun, malakas ka na ulit. You've got to move through the pain. Ilatag mo lang sa Diyos, Lord, nalulungkot ako. Lord, nasasaktan ako. Bakit alam ko yan? Ngayon, bakit alam ko? Tanong mo sa akin ulit, bakit? Nakaka 6 months pa lang Pwedeng 6 months na, move on ka na. Hindi, 6 months pa lang. Mula nung maalam yung nanay ko, di ba? Kwento ko ng kwento sa inyo, mula nung December hanggang January, pagbalik wala na siya. Akala ko okay na ako. Kailan ka ba talagang okay na? Minsan hindi mo, akala ko okay na ako Kagabi lang, hanggang kaninang maga, biglang ginigising ako ng asawa ko. Love. Tinatawag ko nanay ko Ma. Ihayaan mo lang yun. Hindi ka pagagalit. Ano ka ba? Kalimutan mo na yung patay na nanay. No January pa lang fresh pa Kaya pagdaanan mo lang. At ngayon hindi ako nahihiya. Magsabing nalungkot ako naiyak ako At alam niyo bakit? Ito, trivia ito, pero kailangan malaman niyo. The shortest verse in the Bible
is John 11:35. Yan ang pinakmaiksing versikulo sa Biblia. Alam niyo kung ano sinasabi niya sa Ingles? Jesus wept. Kahit si Jesus, Panginoong Diyos, anak ng kataas-taasan, umiyak. Hindi nga lang umiyak nanangis. Iba yung Jesus cried sa Jesus wept. Sa Tagalog, nanangis. Alam niyo ba bisa nanangis? May tunog. Ganon. Ba, si Jesus, na makapangyarihan, naglalakad sa dagat, nagpaparami ng tinapay, umiyak. Ba't di siya iiyak? Tao din siya. At kailan siya umiyak? Nung namatay yung isa sa pinakamalapit ng kaibigan, si Lazarus. Ano tumakbo na sa kanya? Si Martha, si Mary, mga kaibigan niya yun. Panginoon, wala na, hindi mo na inabutan si Lazarus. Ika-4 na araw na. Patay na siya. At nung nag-iyakan sila, sabi niya, dalhin niyo kung saan siya. Ang nakita niya, nag-iyakan yung mga tao, nag-iyakan si Mary. Yan. And Jesus wept. Iyak din siya. Ano sabi ng mga tao? Tinuya ba siya? Sinabi na, iyakin pala tong propetang ito. Hindi. Ang sabi nila, mahal niya talaga si Lazaro. Umiyak siya. Kaya okay lang. Pagdaanan niyo ang hinagpis. Pagdaan niyo ang sakit. Pagdaanan niyo ang kawalan. Pagdaanan niyo yan. Pero ibabalikan ko din yung sinasabi nila. Pagdaanan nyo lang. Huwag niyong gagawing address nyo. Gets nyo? Kasi ako, talagang iniiyakan ko nanay ko. 6 months pa lang Pero siguro naman after 10 years, pag iniiyakan ko pa ito, siguro minsan-minsan. Pero pag masyado mabigat, alam niyo bakit? Si Jesus umiyak. Pero pagkatapos siya umiyak, halika, buhayin ko na. Bubuhayin din pala niya. Binuhay niya. Pero pinakita din sa atin na kahit nabubuhayin niya, huwag mong lalaktawan yung iyak. Ang galing, no? Hindi niya sinortcut, hindi niya sinabing, wala yan, bubuhayin naman natin yan, huwag na kayo umiyak. Hindi, nakiiyak siya. Taong-tao, proseso. Pero pinakita din niya sa atin na huwag kang habang buhay umiiyak. Bakit? Iyakan mo yan. Pero kapatid, yung iniiyakan mong yan, balang araw, bubuhayin ng Diyos yan. Ibabalik ng Diyos yan. Mga utang na hindi binayaran, mga jowa na tinalikuran ka, maaaring hindi ka nabalikan yan. Pero ang babalik sa'yo, mas gwapo, mas maganda, mas mabait, mas plano sa iyo ng Diyos. Kaya ako nga, sabi ko, imbis na iyakan nyo, pero huwag masyadong matagal. Dapat itong talk na ito ituturo sa inyo bandang huli. Patapos mo iyak, patapos mo magalit, niloko ka galit ka, huwag masyadong matagal. Bakit? Kasi grief, like any other good medicine ang grief Kasi iiyak mo, pero huwag masyadong matagal. Bakit? May time limit yun. May expiry date yun. Pag sobra ng tagal, hindi na nakakatulong. Toxic na. Yung gamot. Di ba? Pag tayo may sakit, kailangan natin ng gamot. Pero pag yung grief past its expiration date, laso na yun. Yung gamot na nakakagamot ay mabuti. Pero kung yung ininom mo, 2019 pa yan, ito 23 na tayo, baka, papatayin ka na yan, laso na yan. Kaya sabi ko nga, itong talk na ito, tuturuan tayong umiyak o kung magalit, pero huwag masyadong matagal. Bandang huli, yung mga hinanakit mo, matutunan mong ipasa Diyos. Tama si Moira. Pinapaubaya. Pagdasal mo. Yung mga nangloko sa'yo, balang araw, pagdasal mo sila. Yung mga tumalikod sa'yo, pinaasa ka, pinagpalit ka, pagdasal mo. Di ba tinuruan ko kayo ng dasal noon yan? Alala nyo? Pagdasal nyo, sabihin nyo, Lord, yan, yung mga nangloko sa'yo, yung mga nang-away sa'yo, Lord, sabihin nyo, Lord, kunin mo na sila. Kunin mo na sila sa iyong yakap. Ayan, pag ganun ka rin. Bakit? Kailangan natin mag-move on
mag-move through para tayo maka-move up. Bakit move up? Ito pinakasikreto dyan. Kung sarili lang nating kakayanan, mahirap. Ang hirap talaga eh. Di ba sabi sa Kung Fu Panda, wounds heal, but scars remain. May peklat talaga eh. Kailan ba talaga mawawala yung pait at sakit? Parang nandiyan palagi, naaalala mo eh. Pero pag yan, minove on mo, minove through mo, at binigay mo sa Diyos, yan tunay na may heal. Yung bang kahit masalubong mo na siya, mangingitian mo na siya. Bakit? Mas nangibabaw na ang presensya ng Diyos sa pangyayari. Kaya yung mami ko, ngayon, babala-balansi ko na, pag naaalala ko, biglang, kasama na siya ni Lord. Mas alam ng Diyos, mas mabibigyan ng Diyos ng kaligayahan at kapayapaan ng mami ko. Of course, namimiss ko siya. Pero pag biglang move up, ang mami ko nakangiti na ngayon, kakwentuhan na ni Jesus, okay na, pinaubaya ko. Di ba yun ang sabi sa Psalm 23:4? Though I walk through the valley of darkness, kahit na napakadilim pa ng pinagdadaanan mo, lungkot, hirap, I will have no fear. Why? God is walking with me. Amen? Yung Numbers, yung book of Numbers sa pinag-aaralan natin, kung isa-summarize mo yun ng one sentence, ito sinasabi niya, the only way to survive the wilderness is and reach the promised land is to trust and obey God. Paulit-ulit yung leksyon na yan. Dahil pag hindi mo natutunan yan, magliliwaliw ka sa disyerto. Tulad ng nangyari sa mga Israelita. Hanggat di sila matututong magpaubaya sa Diyos, sumunod sa Diyos, magtiwala sa Diyos, iikot ka na iikot sa disyerto. Kung ano totoo sa mga Israelita, totoo sa atin. Makakawala ka lang sa loop na yon at makakarating sa lupang pangako. Pag tinaas mo na yung kamay mo, Lord, I trust in you. Kahit yung unang 4 na aklat na pinag-aralan natin, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, maisa-summarize mo sa 2 questions yun eh. Ano-ano yun? Ito. Are you pursuing your desires with your own wisdom? Or are you surrendering your needs to Him so that He fills them His way? Big word, surrender. Ako naman naniniwala, kailangan mong gawin yung dapat mong gawin. May konting pag-aalala. Pag talagang kailangan may babayaran ka, kailangan may exam ka, ay mag-alala ka ng konti kung ang pag-alala mo ay para ikay magsumikap. Mag-review ka. Mamaya, board exam mo bukas eh. Bahala si Lord dyan. Kahit di ako mag-review, ang Espiritu Santo lulukob sa akin. May babayaran na utang, ay bahala si Lord dyan. Biglang may hindi mo inaabuso si Lord ng ganun. Kaya alala ka kasi pagtrabahuhan mo. Pero merong limitasyon ang magagawa mo. Kaya yan ang sinasabing, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa akin nga, una dapat yun eh, nasa tao ang gawa. Gumawa ka muna. Tapos, nahit mo na yung limitasyon mo, tama na, si Lord na yun. Yung mga Israelita, yung mga kwento natin dyan, hindi eh. Ang gusto nila sa sarili nilang terms. Mula pa sa kwento ni Adan at ni Eva hanggang sa mga Israelites, no, it's on our terms. Ayun, ikot-ikot sila. At madalas, yung kwento nila, kwento natin, ikot-ikot tayo. Whether it's a problem, an addiction, utang, o panluloko, ikot-ikot. Ano pa yung pangalawang katanong? Does everything revolve around you and your wants? Or does everything revolve around God and His will? Baka kasi kaya hindi tayo makawala-wala, kasi mali yung agenda natin. Alam niyo, huli ko iiwan sa inyo yung lesson ko kasi nagtuturo pa rin ako paminsan-minsan senior high school na nagsipag-graduate na. Last week, 9 ang aming graduation closing programs. Araw-araw yun. Ang pinakahuli namin senior high school. Tinuro ko sa kanila bago sila graduate yung purpose-driven life ni Rick Warren. Alam niyo, first sentence sa purpose-driven life book ni Rick Warren, yung nagpabago ng buhay ng milyon-milyon mga tao, ito. It's not about you. It's not about you. Well, God loves you. You are so special. Pero pag ang naging agenda mo, ikaw, yung gusto mo, yung galit mo, yung tampo mo, yung agenda mo, ikot-ikot ka. Bandang huli, dapat ma-realize natin, we were born for God's purpose. Hanapin natin yon
At doon lang tayo makakawala sa ikot-ikot at makakarating sa lupang pangako natin. Please welcome Brother J.C. Libira. Thank you, Brother Alvin. Amazing. Can I ask you to all stand as we honor the Word of God? Doon pa lang sa first part ni Brother Alvin, blessed na. Yes? Look at the person beside you. Mukha bang that person is also moving on in his or her life? Yes? Kung ano man ang ganap sa buhay niya, hindi mo man alam, mahalaga, move on. God is with you. Pakisabi sa katabi, move on. God is with you. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon Diyos as we receive that. Just to connect the dots, my dear friends, etong ating kwento of the Israelites, 40 years in the wilderness. Alam nyo, yung mga nakaligtas sa Egypt, mga nagkamatayan na at malapit na mga madeds. Etong pinag-uusapan natin ngayon, sila na yung new generation of Israelites because they want to enter the promised land. And maybe in your life, meron ring mga ipinangako ang Diyos. Meron kayong mga pinapangarap para sa buhay nyo at para sa ibang tao. Amen? How many here you want to enter the promised land that God wants for you? Yes? Everybody say that after me, I want that. Ngayon pa lang, di ba, pinapasalamatan mo na? But we all know what happened. Something went wrong again along the way. Alam na natin na ang isang paborito nilang pastime ay magreklamo ng magreklamo. Kaya friends, as we receive God's word today, I'll ask you to pray this with me. Manalangin tayo. Put both of your hands near your hearts and together pray this with me. Father, thank you for the godly fear in my heart, not to experience the bad consequences from bad decisions and actions. Help me to always choose to follow you, trust you, and open myself to your power. In Jesus' name I pray. Amen. Let's serenade the word of God. Thy word, O God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. We are listening. Can I ask you to take your seats? And just to help us again in our reflections, in our sharing, every now and then I would really inject this just before we jump into our conversation in our talk. Here's the first question I'd like to ask with you. Number one, have you ever experienced being stuck in your pain or failure? And you had to trust God to be able to move on towards your life purpose. So reflect about that. Pag-usapan ninyo. Number two, have you ever used the stick? And that actually symbolizes your anger, rage, retaliation, and cause more problems for your life and for others. Sige, everybody take a deep breath. Inhale. Exhale. We pray that as you journal on this, reflect on this, share about this, mas lalong lumalalim po yung pagtanggap ng mensahe ng Panginoon Diyos para sa ating lahat. I want to be personal with you since Brother Alvin shared about grief. And ako, ang una kang naisip ko po was in 2008, nawalan po ko ng trabaho at nawalan po ko ng mahal sa buhay. Diba? Yung nawalan ka na ng trabaho, ang bigat-bigat na nun, diba? Yes, for some people here, or baka may kakilala kayo. Tapos dagdagan mo pa, during that time, ito yung time na nawala at namatay ang aking tatay. Kaya I was really rock bottom. Yung parang hindi ko alam kung paano pa ako babangon. Meron bang ganong feeling sa inyo? Na feeling nyo ang bigat-bigat ng problema and maybe one reason that we are sharing about this, we are having a conversation is because the mere fact that you are here, meaning to say there's still hope. Diba? Ang sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. But don't just rely on your own strength. Hindi mo kaya, kapatid. Bro, sis, beshi. Kailangan nating magtiwala,
sa Panginoon Diyos. We need to trust God more in the midst of our grief, in the midst of our problems. Amen? Remind the person beside you, sabihin mo sa kanya, trust God more. Kaya pag tinignan niyo yung story ng Israelites, lalong-lalo na in this place called Kadesh. Everybody say that, Kadesh. Yan yung lugar, no, na kung saan they actually refused, they rejected God's gift for them. Dito yung 12 spies, no? Ayan, kung makikita nyo, talagang 12 spies sila dyan, di ba? Na imbis na i-conquer nila, no, yung land, natakot sila. At yun ang baon-baon nila sa bayang Israel. Kaya ayun, lalo pa sila nagtagal, paulit-ulit doon sa wilderness. They have forgotten that it was God's promise for them, but they were not courageous. Hindi nila itinik yung challenge for them. They rejected God. To make the matters worse as well, ito yung transition as well. Kasi in Numbers chapter 20 verse 1, this is where we will discover that one of their prominent leaders passed on. In the first month of the year, the whole community of Israel arrived in the wilderness of Zin and camped at Kadesh. While they were there, this is what happened. Miriam died and was buried. Now, Coach JC, sino po si Miriam? Si Miriam po yung sister ni Moses. Siya yung, di ba, nagpa-anod kay Moses doon sa river para masagip siya. And then eventually, para, di ba, may mag-look after, siya rin mismo nagpresenta doon sa, di ba, princess ng Pharaoh, di ba? Yung talagang siya yung mag-look after. So, anong ibig sabihin nito? This was a major blow for the people of Israel and also for Moses. I'm sure at one point in your life, no, namatayan na tayo. Nagdalamhati na tayo. Nagluksa na tayo. At iba-iba yung timeline natin, sa pag-move on. Kaya kailangan rin irespeto natin yung grieving process ng bawat isa. Now, let's continue on. Paano nag-try mag-move on, no? Etong bayang Israel. Of course, no, they turn again to their leader. And in this particular passage, Numbers chapter 16, verses 1 to 3, there was no water for the people to drink at that place. So ito na naman sila. So they rebelled against Moses and Aaron. Nagluluksa na nga tayo. We have been going around and around in the wilderness. Hindi pa tayo makapasok sa promised land. Heto na naman tayo. Paulit-ulit. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ang ginawa nila, nagreklamo pa rin. Anong nireklamo nila? Tubig. Pakicheck nga ang katabi. Tignan mo nga kung may mga reklamo sa buhay yan. I-check mo rin. Isa ba siya sa mga nirereklamo mo sa buhay? Ito, ituloy natin. The people blamed Moses and said, if we only had died in the Lord's presence with our brothers, why have you brought the congregation of the Lord's people in the wilderness to die, along with all of our livestock? Bakit mo dinadala kami dito para mamatay lang kami? Why did you make us leave Egypt? Grabe, no? 40 years na, utang na loob. Hanggang ngayon, doon pa rin tayo tumitingin sa nakalipas. And bring us here to this terrible place. Sabihin nyo ngayon, terrible place. This land has no grain, no figs, no grapes, no pomegranates, and no water to drink. Lahat na naireklamo, irereklamo na nila. Pero ito, they also look again into the experience, kasi again, this is the new generation, but when they look back, Numbers chapter 16 verse 5, why did you make us leave Egypt and bring us here to this terrible place? This land has no grain, no figs, no grapes, no pomegranates, no water to drink. Kasi nung sila ay pumasok po, no, after 40 years ago, they actually brought all of this with them, yung 12 spies. Kaya ayan, in Numbers 13 verse 21 to 24, then they came to the valley of Eshcol, and from there they cut off a branch with a single cluster of grapes, and they carried it on a pole between two men with some of the pomegranates and the figs. Yun yung daladala nila eh. Kaya actually that Kadesh, sabihin niyo ulit Kadesh. The place, no? Ito yung parang in memes or reaction, this place gives me the creeps. Kasi naaalala nila yung
maling ginawa ng kanilang mga kaninunuan. Yung kanilang mga lolo't lola, yung mga tito-tita. Ito yung place, Kadesh. No, talagang kinikilabutan sila. Dahil sa alam nila, dito ni-reject ang Panginoon Diyos. May blessing na tinanggihan pa. I don't know about you, but maybe in your life, may mga pagkakataon na ito na yung biyaya, tapos tinatanggihan mo pa. Ang pinipili mo pa rin yung sarili mong diskarte. Pero ito ang Diyos, tapat, mabuti. Nakalimutan natin ang lahat ng magandang ginagawa niya. And that's also what happened with the Israelites. Kaya yung lupang pangako, hindi nila ma-experience, hindi nila matanggap-tanggap, hindi sila makapasok dahil they're still in their bubble of complaining and foolishness and so on and on and on. I-check mo yung katabi mo. Mukhang ganun din ba siya sa buhay niya? Pasaway din ba yan? Matigas ang ulo. Yung talagang kung saan pa nagpupunta. Ayaw pang tumbukin itong gusto ng Diyos para sa iyo, pero hindi niya yun ang pinipili. Now here's the plot twist. Ready na kayo? We all know Moses has been the leader of Israelites. Yes, he did a lot of many great things. Lalong-lalo na, di ba, the parting of the Red Sea. No, lahat ng mga magagandang ginawa ng Diyos through Moses. Pero ito, unexpected, unthinkable. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, Moses rebel against God. What? Talaga ba? Siya yung sanggandikit ni Lord ni Yahweh. Tapos biglang ngayon, no, hindi lang yung tao ang nagre-rebelde, nagre-reklamo, pati yung leader, yung pinili, no, ng Panginoon Diyos ni Yahweh, siya mismo nag-rebel. Now we will try to see that in this next passages. Ito, ang instruction ni Yahweh to Moses and Aaron. Now Aaron is like the person, kumaga siya yung sidekick. Numbers chapter 20 verse 7 to 8, ito sinabi ng Panginoon Diyos, instruction niya, you and Aaron must take the staff and assemble the entire community. As the people watch, speak to the rock over there. Anong gagawin raw? Speak to rock. And it will pour out its water. Magsalita ka lang over that rock, yun ang instruction ni Lord, at magkakaroon ng tubig. But here comes now Moses not following instructions. Nagsarili, gumawa ng sariling diskarte. Kaya in Numbers chapter 20, verse 9 to 11, ito sinabi ni Moses, "Hear now, you rebels, shall we bring water for you out of this rock?" And Moses lifted his hand and struck the rock with his staff twice. Grabe, hindi lang isang beses. Ilan? 2 beses. Kapag isang beses talagang, di ba, talagang nandun na yung kailangan kong gawin to. Pero yung pangalawa, nandun yung emosyon. Nandun yung mga emotions niya na maaring natago. At doon lumabas. Doon tumagas. And water came out abundantly, and the congregation drank, and their livestock. Now, babalansin natin, kahit na not following instruction si Moses, did you notice? Yung pangangailangan ng bayang Israel natugunan. And I believe that's how God is. Kahit na minsan pasaway tayo, kahit minsan hindi tayo sumusunod sa instruction, gagawa ng paraan ng Diyos para mabiyayaan tayo, para mapunan ang pangangailangan natin. If you're saying yes to that, let's recognize the Lord for all His blessings in our lives. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So eto na, dahil si Moses, not following instruction, na disciplinary office po. Ipinatawag ni Yahweh. At ito usapan nila. In Numbers chapter 20 verse 12, because you did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel, you will not lead them into the land I'm giving them. Wow! Naramdaman niyo yun? Kung nasundan niyo yung story natin, binild up natin si Moses. Siya yung, wow, Lodi, dikit kayo ni Lord. Ikaw ang binigyan ng 10 Commandments. Ikaw yung merong staff. Tapos napahati mo yung dagat and so forth. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng Diyos,
hindi ka na makakapasok sa lupang pangako. Parang kung nagbabasa tayo ng libro or nanonood tayo ng palabas, video man or sine, parang yung lahat ng pag-asa mo na kay Moses eh. Tapos biglang plot twist, tapos biglang yung inaasahan mo na superhero, bayani, hindi pala niya maaabot yung ipinangako sa kanya. I don't know if you're into running. Meron po bang mga nag-physical fitness tumatakbo? Kung sumali na kayo sa marathon o kaya, di ba, pag may mga karera, na-imagine nyo to, yung konti na lang eh. Ito na yung finish line. Ikaw si Moses. Tapos, plakda ka na lang. Wala na, ayan, hindi mo na naabot. Ganon yung pakiramdam kay Moses. Konti na lang, Moses. Anyari? Bakit nagrebelde ka? Bakit bumaligtad ka? And maybe this is also what the authors are teaching us in the symbolisms. Diba? Parang grabe naman si Lord. Pero ito po ha, everybody, are you listening? Look at me. As leaders of our lives, or if you're leading an organization, a team, saan man, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, ano man ang pinamumunuan mo, your actions have consequences. Either good, everybody say that, good, or bad. Kaya pag tinignan mo yung buhay mo, tinignan mo yung mga taong naapektuhan ng mga decision mo at action mo, it's because of the consequences of your decisions and actions. So as leaders, we're also reminded, if you're into the Spider-Man, Spider-Verse, di ba? Kung si Uncle Ben man yan, or si Aunt May, o kung sino man ang nagsabi, basta sa Spider-Man. With great power comes great responsibility and accountability. Meron at meron eh. Halimbawa na lang po, no? Kapag hindi mo inalagaan ang kalusugan mo, sisingilin ka niya. Halimbawa, may nararamdaman ka na, tapos natatakot ka magpa-check up sa doktor. Kasi magastos. Kasi baka ma-operahan ako, and so forth. Tapos dahil sa takot mo, na hindi mo hinarap yun, eventually, lumala. The next thing you know, hindi mo na maagapan yung sakit mo. It's because of the consequence of our decision and action. Halimbawa, dahil nag-enjoy ka sa mga sale, sa mga travel fair, sa mga add to cart, di ba? Kung saan-saan yan. Bili ka ng bili, nag-enjoy ka. Akala mo, ang dami mong budget. Ayun, lumobo na yung gastos mo. Again, the consequences of your decisions and actions. Hindi na kayo nagpapansin na sa pamilya. Hindi na nag-uusap. Dati-dati, di ba, ang sweet-sweet. Ngayon, wala nang pakialamanan. Eventually, you see now your family or your relationship getting worse and worse. There's always a consequence for our decisions and actions. O i-remind mo yung katabi mo, sige, tapikin mo yan. Sabi mo sa kanya, umayos ka. May mga consequences. Sabi mo sa kanya, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Sige. At ito pa, Coach JC, ano ba nangyari kay Moses? Bakit biglang ganon? Nagkaganon siya. Alam nyo, balikan mo yung history ni Moses. It was because he grew up in what we call culture of the stick. Ano yung culture of the stick? Di ba doon pa lang sa kanyang pagkapanganak, that was the time no, na pinapasay sa Pharaoh na merong tagapagligtas or merong darating no, para palitan siya, i-overthrow. Kaya anong ginawa niya? Ipinapatay niya yung mga bata. Di ba, mass murder ng mga bata. Kaya nga si Miriam, itinakas siya sa river. Doon pa lang mismo, it was already a culture of anger, rage, retaliation. And then eventually, we all know what happened, di ba? Na nung lumaki na si Moses, nakita niya yung Egyptian pinapahirapan yung kapwa niya Hudyo. Actually, hindi niya pa alam na kapwa niya Hudyo. At anong ginawa niya? Di ba? Pumitik siya. Napatay niya rin yung Egyptian. So prior to Moses being called, yun yung nakalipas niya. Culture of the stick, anger, rage, retaliation.
And eventually, what happened to him? Ayun, siya mismo nagrebelde sa Panginoon Diyos. And because of that, he need to face the consequences. Hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Which is also a lesson, a hard lesson that is given to us. May mga pagkakataon na gusto kang sagipin ng Diyos, may mga pagkakataon na gusto kang biyayaan ng Diyos, pero kapag meron ka ng mga desisyon na ginawa sa buhay mo, minsan hindi mo na basta-basta may ibabalik yun. Even if, in Numbers chapter 12, verse 3, it says here, Numbers is already telling, now Moses was very humble, more humble than any other person on earth, but still, ayun na nga, plot twist, nagrebelde siya sa Diyos. At dahil doon, he need to face the music. Hindi nakapasok ng promised land si Moses. And that's why the next generation has to move on. And maybe that's also a challenge for all of us. Everyone, magulang, mga leaders, as you look after your family, trabaho, negosyo, whatever advocacies that you have, take note of this. You don't solve problems by hitting things with stick. This is Egypt thinking, not kingdom thinking. Let's stop the cycle of rage and retaliation. That's what the Lord brought to us. Love, forgiveness, peace. And that's also our prayer for each one of you. Amen? Say to the person beside you, move on. God is with you. One more time, palagpakan natin ang Panginoon Diyos. To finish this strong, let me call back Brother Alvin Barcelona. Thank you so much, Brother Jace. Before I invite you to worship again with the Lord and pray, I'm going to ask you again this question. Will I be a person of the stick or a person of shalom? And sinasabi ni Brother JC na yung stick na gamit ni Moses, yung staff, should be a stick of shalom, of peace. Pero minsan sa kainitan ng ulo niya, yun ang pinanghahampas niya. Samantalang sabi ni Brother JC, di ba? Moses was one of the humblest persons who walked on this planet. Pero kung napaka-humble na ni Moses, bumigay pa. Paano pa ako? Paano pa tayo? Diba? If a guy like Moses blew it, what are my chances for making it? Well, una sa lahat, ako naintindihan ko si Moses. Talagang bibigay at bibigay ka. Di ba mga pinagdaanan ni Moses, di ba? Hinarap niya yung Pharaoh, di ba? Para mapalaya yung bayan ng Diyos. Sabi nga ni JC, hanggang sa napabuka pa yung dagat. At naku, napaka-spoiled ng mga Israelita. Gutom sila, uulan ng tinapay. Pag madilim, may apoy sa gabi. Sa araw naman, pag mainit, may lilim. Pag gusto ng tubig, mayroong gabi. Spoiled sila. Pero sa kabila nun, reklamo pa rin ang reklamo. Sinisisi pa si Moses. Pero di ba kwento din natin minsan yan? Di ba yan ang lagi nasasabing, matapos kong bigay sa iyo lahat? Pinautang kita, pinakain kita, binigay kong pakikipagkaibigan natin, bandang huli, ako pa may kasalanan. O minsan yung mga magulang baka makarelate. O yung may mga tinutulungan tao, di ba? Matapos ang lahat, sa'yo pa sinisi. Kaya, di ba? Kawawa naman si Moses Mula pa lang nung tanggap-tanggap niya yung Ten Commandments sa Mount Sinai, di ba? Di mo, ayan na, nakipag-usap na sa kanya ang Diyos, napalaya na niya. Pagbaba niya, ibang Diyos na yung sinasamba ng mga tao. Kung di ka ba naman, kaya nga naihagis na yung tablets Pero talaga nag-journey uli sila para mapaalala nila at madiscover nila, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo. At anong kapalit? Balik mo na lang kami doon sa Egypt. Wala ka namang kwenta dito. Kaya siguro yung kawawang Moses talagang bumigay At sino ba sa atin ang hindi bibigay? Tandaan nyo, hurt people, hurt people. Pag nasaktan ka, talagang mananakit ka rin Pero hindi ganyan ang dapat maging default, maging kultura. Hindi naman ganyan all throughout si Moses. Moses is still the figure. Tandaan nyo, ang Panginoong Jesus ay nag-transfigure. Sa magkabila, si Elijah at si Moses. Moses is still symbolized the law. Bakit? I believe
Moses moved on, Moses moved through, and Moses moved up. Oo, hindi nakapasok si Moses sa lupang pangako. Hindi siya nakapasok. Pero bago siya namatay, pinakita sa kanya ng Diyos. Ay, ang Diyos hindi malupit. Tandaan yan. Magpaparusa, hindi. May pinakikita lang siyang mas magandang view. Isa pa, matanda na talaga si Moses. Hindi naman niya talaga ma-enjoy na yung promised land. Pinasa na niya yung kay Joshua. That's for another story. Pero dapat yung malaman, bago na yumao si Moses, pinakyat siya ng Diyos, pinakita sa kanyang promised land. At para kay Moses na may edad na, tama na sa kanya yun. Tama na, makita lang niya, ay salamat, naihatid ko na ang bayan mo. Ayan na sila. Pero paano tayo ngayon? Tayo, na pag gustong bumigay, saan tayo pupunta? Gigil na tayo. Sa kabila ng ginawa natin, ganyan pa rin. The entire story of the Bible points to Jesus. Meron tayong move up ngayon eh. Ang move up natin kay Jesus. Siya ang ehemplo natin na sa kabila ng pinagdaanan niya, abay, sinabi pa, nagpatawad pa siya. Anong sabi ng Panginoon? I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who hurt you. At nung sinabi niyan, mahalin mo ang iyong kaaway, dinemonstrate niya. Sa krus mismo habang siya namamatay. Ano una niya mga sinabi? Father, forgive them. They do not know what they're doing. Grabe, no? Kaya tignan nyo ha, we fix things by hitting. Diba? Iniisip natin, ang solusyon nito, paluin. Ang solusyon nito, dahas. Ang solusyon ninyo, magalit. Ang Diyos, ang solusyon niya, pagmamahal. Ako matagal ko na rin na-discover yan kasi 40 years na akong teacher. O diba? Lagi ko nga sinasabi, baka kinikwenta niyo edad ko. 3 years old pa lang teacher na ako. Ha? Nung bago akong teacher, I would like to believe magaling ako eh. Kaya lang, ayaw niyo akong teacher. Lagi ako nagagalit. Pag maingay ang estudyante, isa lang lagi ang sagot ng teacher. Ano? Quiet! Ay, kahit ang ingay-ingay niyan, tatahimik yan. Quiet! Tahimik yan. Pero sandali lang yun, iingay uli. Stick yun eh. Galit. Ay, stick. Pinalo mo pa! Tahimik yun. Pero bukas makalawa, babalik yung ginagawa niya. Kaya, early on in my teaching, na-discover ko paano silang mas mapapatahimik ng mas permanente. Tanong nyo, paano? Mahalin mo sila. Paano mamahalin kung teacher ka? Tanong nyo, paano? Magturo ka ng mahusay. Kasi kung talagang magaling ka, kaya ako natuto ng ganito. Gitara ako, kwento ako, costume ako. Ang mga estudyante ko, hindi na mag-iingayan, nakanganga na sa akin. Hindi ko na kailangan magalit. Bakit? Minahal ko sila eh, ginalingan ko. Ganon din sa mga anak. Ganon din sa mga kaibigan. Hitting them with a stick will seem to work for a while. For a while. But love is what will truly change them for a lifetime. Amen? Kaya tandaan nyo, bago kayo mamalot, gigil na kayo. Ha? Tingin ka sa taas. Lord, paano na nga ginawa mo? Yung bang cross mo, ipinamalo mo sa kanila? O niyakap mo? Aside from the cross, didn't Jesus go through tragedy in His life as well? Si Jesus, kaya niyan. Diyos siya eh. Tandaan nyo, tao din siya. Ang sakit. Ang sakit. Bigyan mo yung mga pinakain niya, yung mga minahal niya, pumuri sa kanya, yun ang sumigaw, ipako siya sa krus. Yung mga kaibigan niya, si Judas lang, di ba masakit yun? Treasurer niya si Judas eh. Si Judas may hawak ng pera. Di ba sino pinagbibigyan mo ng pera? Yung pinagkakatiwalaan mo, di ba? Si Judas, tiwalang-tiwala si Jesus, siya may hawak ng Tapos yung pala, yung manggagamitan niya para kupitan niya, at ipagkanulo niya si Jesus. Masakit yun. Si Peter na leader, di ba sabi ni Peter, hindi kita iiwanan. Pero 3 beses, pinagkaila siya. At yung mga apostoles niya, hindi ka namin iiwanan. Pero nung nagdadasal na siya at mahuli, natulog. At nung nagdatingan na, nagsipagtakbo. Sakit yun. Masakit ang pinagdaan ng Panginoong Jesus. Kinurunahan siya ng tinik, hinagupit, pinarada. Parang kailan lang pinapalakpakan siya, Hosana, Hosana. Pero dun din sa lugar na yon, kung saan siya pinalakpakan, sinalubong, pinarada siya, parang kriminal. Ang sakit doon
Subukan yung ganyan, sikat na sikat kayo, tapos pag lipas ng ilang araw, ikaw na ngayon ang kaaway, ikaw na ngayon ang pinagtatawanan, masakit. Pero ito pinakamasakit niyan, nung pinagdadaanan niya yan, nasan yung mga kaibigan niyo? Nasan yung mga pinakain niya? Nasan yung binigyan niyang pag-asa? Wala. Hanggang sa krus, sino lang nandun? Nanay niya. Tsaka the apostle whom he loved. Ayan. Kaya ako, sisingit ko lang ha. Kaya mamahalin niyo talaga mga nanay niyo eh. Kasi yung mga nanay niyo, pag pinapako ka na sa krus, lahat tatakbuhan, pero nanay mo nandun pa rin. Tama? Tsaka at least mayroon kang isang best friend na kapag umalis na lahat, iniwanan ka na, nung di ka na sikat, nung di ka na naghihimala, nung ikay kahiyahiyan na, pero siya nandun pa rin. Ayun si John, si Mama Mary. Masakit ang pinagdaanan ng Panginoong Yesus. Masakit. Kaya pag tayo nasasaktan, pag tayo tinaydor tayo, tinalikuran tayo, naintindihan ka ni Jesus. Pinagdaanan niya yun eh. Kaya iiyak mo sa kanya yan. At makikiyak si Jesus sa iyo. Bakit? Naintindihan kita. Ganyan din ginawa nila sa akin nun eh. Pero anong gagawin mo pagkatapos? Anong ginawa ni Jesus pagkatapos? Nung siya nabuhay na uli, imagine niyo ngayon, sinabi ni Magdalena, buhay si Jesus! Yung mga apostoles dapat matuwa, di ba? Uy, buhay nga! Patay. Nagtakbuhan tayo. Patay. Gets nyo? Hati ang kanilang damdamin eh. Matutuwa, pero naku, nung pinaakusa sa krus, nung siya, nagtasaan tayo nun. Tapos biglang nagpakita si Jesus. Nung nagtatago sila, biglang pakita. Tada! Naku! Kaya kung ikaw yun, hiyang-hiya ka, di ba? Makakasama tayo, nag-iwanan tayo. At kung ako si Jesus, nung nagpakita ako, buhay na ako, ano sabi ko sa inyo, hindi kayo mga naniwala, ha? Ang unang salita ni Jesus sa kanila, Shalom. Alam niyo ba ibig sabihin ng Shalom? Peace be with you. Pero alam niyo pa ibig sabihin ng Shalom? Pag pumunta ka sa Israel, naku, ingat ka magsasabi ng Shalom. Ibig din sabihin yan, bayad na utang mo. Totoo yan. Pag may utang sa iyo, sabi mo, Shalom. Pero ang laki kasi ng utang sa kanya ng mga yun, nagtakbuhan eh. Sinabi pa, hindi ka na namin iwan. Pero ano una sinabi ni Jesus? Quits na. Bayad na utang niyo. Bayad na kahihiyan niyo. Bayad na atraso niyo. Kapayapaan ang sumain niyo. Mahal ko kayo. Kaya nawa, sa kabila ng mga hinanakit natin, marating at dapat nating marating, yung maharap mo yung mga tao na nakit sa'yo at ang sasabihin mo, Shalom. Tumayo tayong lahat. Instead of being consumed by grief, Jesus chose to trust His Father and move on towards His purpose. On the cross, tingnan niyo napaka-brilliant na mga writers ng Bible. Ako, pag nag-Bible study ka talaga, malalim-lalim na itong tinatahak natin eh. Ano ginawa ni Moses? Stick. Pinalo niya yung bato. Sabi ni Brother JC, binasa niya, sabi ng Diyos, speak to the rock. Kung si Moses, hindi speak. Pinukpok niya. He hit the rock. On the cross, Jesus is the rock. And He was hit by a stick. Tinusok siya. He was pierced. Pero nung tinusok siya, anong lumabas? Blood and water na naging divine mercy devotion natin. Ano sinasabi? Pagpapatawad pa rin. Kaya uhaw na uhaw yung mga tao sa Israel. Sabi na, uhaw kami. Kaya tuktok na Jesus. Ayan, uminom na kayo. Pero si Jesus, nung hinit ng spear, ang lumabas, tubig at dugo. Bakit? Sabi niya, if anyone thirsts, come to me. I will give you my drink. Lalo na ngayon, Corpus Christi. I will give you my body, I will give you my blood, and will forever live.
We can move forward towards God's beautiful purpose for our lives, but only when we trust the Lord. Alam niyo, huli ko sabihin sa inyo, tulad ninyo, ako din po ay naiwas-iwas na ng buhay. Muntik na ako mamatay sa isang sakit, colon cancer. Dapat matagal na akong patay. Nagkabaon-baon ako sa utang. Hindi ako nabaon sa utang. Nagsiswimming ako sa utang. Grabe. Sa problema sa pamilya, kotang-kota na ako. Buhay ang mami ko, long years ago, talagang squabble. Pati sarili kong pamilya, ang dami kong mga pinagdaanan. Alam mo sa English, ang sinasabi niyan, you're always pushed to the edge. Parang nasa dulo ka na ng bangin, di mo na alam pupuntahan. Pero ito, nadidiscover ko tuwing ako ay napupush sa edge. Pag ako'y wala na mapuntahan, lagi ko nadinig sa Diyos, anak, kung wala ka na mapuntahan, nasa dulo ka na, talon. Kaya nga di ba tawag, leap of faith? Hindi talon para mag-suicide. Kaya baka akala nyo, tama si Brother Alvin, tatalon na. Hindi! Kasi tuwing ako tumatalon ng leap of faith, yung wala na ako magawa, wala na. Mamamatay na daw ako, colon cancer. Baon na daw ako sa utang, di ko na daw mababayaran. Away-away na kami, parang wala na mangyayari. Talon. Bakit? Pag tumalon ka sa Diyos, dalawa mangyayari. Madidiscover mo, sasaluhin ka niya o bibigyan ka niya ng pakpak, matututunan mong lumipad. Today, God might be telling you, make that leap, surrender, move on with God. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. May I invite you to put your hands close to your hearts. Father in heaven, thank you for teaching us, for reminding us that we have to go through life's challenges, through our wilderness, through losses and pain. But only because you want us to discover you more, to clarify your purpose more in our lives. We've got to go through it. And we're not always going through it in pain and sorrow. We have joy. We have you. We have peace. We have you. We can move on, move through, and move up. You are with me. In Jesus' name, let's come before the Lord.